ratuning mga ka-agri, no? Yung pagraraton. Ano ba yung pagraraton? Ang pagraraton mga ka-agri ay ginagawa ito sa mga tulad ng kalamansi o yung ibang mga gulay, yung mga solanaceous na gulay tulad ng talong o yung iba pa na gulay. Pagka pumatanda na ang kalamansi o yung gulay na pwedeng iraton, yun po ay pinuputol ng sagad at nagtitira lamang ng mga main branch na mga productive na branch, yung mga magagandang branch ng mga sanga ng kalamansi at saka yung iba pang gulay. Unang-una yung kalamansi mga ka-agri, may raton mga ka-agri, nagraraton, pwede tayong magraton sa kalamansi natin, pero depende yan kapag ang kalamansi natin ay nakita natin na productive, maganda pa, maganda ang puno, makinis, walang mga senyales ng mahina na o talagang masigla pa yung puno, makinis pa, wala siyang mga gumosis, wala siyang tama, wala siyang sugat, walang sakit, pwede pa natin iraton yan mga ka-agri. At yun yung pagpapabata na tinatawag mga ka-agri. Ibinabalik natin yung mga panibagong mga sanga, pinuputulan natin lahat ng matatanda sanga, halos lahat mga ka-agri, halos sagad dito, konting-konti lang mga ka-agri yung ititirang sanga na to, yung pinaka main branch lang, pagsasangahin lang natin to ng mga bago. Yan mga ka-agri, yan ay dito sa kabilang barangay namin, yan ay ako mismo nakuhanan ko ng video ito na tapatan ko na may nagraton dito sa kabilang baryo. At yan yung setup ng pagraraton, ganyan mga ka-agri. Itinira lang yung mga main branch na medyo mahikli na talaga yung main branch. Siguro magmula dun sa pinaka main na stem nya, yung main branch ay halos isang pilang yung itinira nila. Lahat yan may mga 3, 4, 5 na main branch na magaganda pa. Yan yung ititira mo para dyan sumulo yung mga bagong sanga, yung mga bata na sanga na lulusot uli. Mga sanga na yan, bagong bago yan. At katulad din yan ng mga sanga ng mga bata na bagong tanim na kalamansi, ganon din yan mga ka-agri. Yan po ay puputulin mo lang, wala ka ng land preparation kasi naka land prep na yan, nakaayos na yan, nakaayos na yung distance niyan. Ang ginagawa nila, pinuputol na lang po yung mga main branch, niraraton, isinasagad ang proning na tinatawag, pero hindi na po kasi proning yan, raton na po yan mga ka-agri. Itong puno na to mga ka-agri, mapapansin nga ninyo, yan taas na, nasa mag 8 feet na yata yung taas na to. 2 years ago, mag 2 years ago ay binayo ng bagyo ito isang puno na to at binali niya talaga lahat ng mga sanga. Mapapansin nga ninyo meron pa ritong pinagbakasan ng pagbali. Ito yon, ito bakas yan, tsaka ito dito, balian dito, nabalian. At ito lang yung natira na matandang sanga talaga ng kalamansi natin. At ito, naraton na itong kusa, ito at saka ito, pero tumubo yung mga bagong sanga. Itong 3 branch na to na light brown, ito papasin nyo, matandang puno na. Ito light brown, tsaka yun doon, ito kalamanda rin ito, hindi ko to natatanggal, tatanggalin ko na to, kalamanda rin yan. Tsaka ito mga light brown. Ito naman matanda sanga naman na itong isa na to. Ayan o, narato ng kusa ito, pero pwede pa mga ka-agri. At ang bunga nga na to, kaya tingnan nga natin. Ayan naman o, maganda naman yung bunga. At yung sanga magaganda, ito yung mga bunga nya. Yan o, medyo malalaki. Yan o, medyo malalaki ibang bunga na hindi pa naman siya pitasin, pero madami siyang bunga na maliliit pa, mga gamais, gumunggo. Kaya pwede rin yung pagraraton mga ka-agri, kasi yung bunga niya ganun pa rin naman. Yan o, yun mga ka-agri, itong nasa likod ko na kalamansi ay naraton niya ito ng bagyo, pero ito isang patunay na pwede naman talaga magraton dahil nga ang ganda ng mga bagong naging soloy na to, na sanga na to. At malalaki na nga siya ngayon, sa kulang 8 feet na yata ito, itong taas. Hindi nga ito na proning na maayos nun, kaya tumangkad na lang agad kasi nga hindi man nga ito basal na tanim, kaya minsan di na rin natin inaasikaso ang mga proning, hinahayaan na lang natin kasi nga para humabol na rin doon sa matatandang kalamansi na hindi naman nadali ng bagyo noon. Ito malaki na nga siya ngayon.